Yun. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ang pinakamalaking question ngayon dito, ano ba ang kinakatakot ni Amy Marcos kay Secretary Boying Rimulya? Especially kung si Boying Rimulya nga po, magiging ombudsman. No? Kasi, tandaan po natin, no, ang namimili po ng ombudsman, presidente. Ang nangyari, na-disqualified nga po itong si Boying Rimulya kasi nga po, merong kasong final. Si Amy Marcos dito nga po kay Secretary Boying Rimulya sa ombudsman din. So, conflict nga naman talaga. 'Di ba? So, ilo po no, ito kay Sir Jack. Hindi mo basa kasi no. So, yan na. So, ngayon, ang ginawa ngayon ni Amy Marcos, nagdrama na naman. Nagdrama. Ito na balita to kahapon eh. O, tinan nyo to ah. O sabi dito, ito statement ito ni Amy Marcos eh. Opisyal na pahayag, Office of the Mahabang Baba, Amy Marcos. Sabi dito, okay, may mga nagsabi sa akin, no, na si OIC Ombudsman Dante Vargas ay pinipressure ngayon kasama dito ang malaking halaga o suhol, no? Susubukan ng kanyang karangalan mula sa ilang makapangyarihang tao para lang ibasura ang isang kontrobersyal na kaso na aking inihain. Kapag nangyari yon, magbubukas daw ng daan para ma-appoint ang isa sa kanila. Si Rimulya nga ito. Di ba? Si Boying Rimulya nga ito. Natandaan na ako'y naghain sa ombudsman ng isang formal na reklamo laban kay Justice Secretary Crispin Rimulya at mga nakakataas na opisyal ng gobyerno kasama sa mga sinasabing may pananagutan ang Interior Secretary si John Vic, no, yung idol ni Chris Ulo yan, si John Vic, na tila sangkot sa pagpapabilis ng pag-aresto ni dating Pangulong Duterte na mamamatay tao nang hindi sumusunod sa wastong proseso. Ayan tayo eh. Ayan na naman tayo eh. Ayan na talaga. Ay, ni! Buwa ka ng ina ka! Ano walang... Hanggang ngayon pa rin ba, hindi ka pa rin maka-move on dyan? Meron pong tamang proseso nung inaresto si Digong. Tandaan po natin na pati po Supreme Court may sabi niya noong 2021. No, di ba? Nakokontent na natin yan eh. Oy, good night. Good night. Okay lang po yan. Pahinga po tayo. Importante pong magpahinga. Tandaan nyo mga kababayan ha, 2021, sabi pa ng Supreme Court, no? Tayo po, dapat lang na makipag-coordinate sa ICC. Kasi nangyari nga po yung patayan, tayo po yung member pa ng ICC noon. Ano ba to? Dapat tapos na. Akala ko na nahihimik na to eh. Sabi dito, sabi ito. Si PNP Chief Romel Francisco Marbil at CIDG Chief Nicolas Torre na parehong pinaniniwala ang nakilahok sa pagtawag o pagtupad ng illegal na detention at paglabag sa karapatang pantao. Puta talaga sa Amy talaga, no? At pati si Special Envoy Marcos Lacanilaw na inakusahan ng paglabag sa bisa ng kanyang opisyal na tungkulin, pagbibigay ng maling testimonya at perjury habang sinasagawa ang arrest. Okay. So, ano sabi niya dito? Due process? Tama ba? Karapatan pantao. Tanga talaga, grabe talaga, no? Ayun na naman tayo eh. Double standard na naman po tayo eh. Karapatan pantao kung kailan convenient sa inyo. Habang pumapatay si Digong ng mga kababayan po natin, 12,000 to 30,000 po na katao pinapatay ni Digong, di ba? Walang karapatang pantao para sa inyo. Tapos, nung inuli nga po si Digong, ngayon, binubulat-lat nyo na sa pagmumukha namin, dapat merong human rights. Dapat meron ng karapatang pantao. Puta, ibig sabihin pala, yung karapatang pantao pala, para lang pala kay Digong. Ay, Diyos ko naman. Alam niyo, bullshit yun para sa akin eh. Diba? Selective nga, diba? Ewan ko dito kay Amy. Ano bang ano nito?
O ngayon, sige, basahin, continue natin. Sabi dito, ang lahat ng ito ay pinagbatayan ng aking Senate Foreign Relations Committee. Yan na, Malina siya dito na nagrekomenda ng pag-usisa ng ombudsman kung sakaling may paglabag sa anti-graft laws, usurpation ng judicial functions, false testimony, blah blah whatsoever, no. Sabi dito, kaya nananawagan ako kay OIC Ombudsman Vargas, please wag kang magpasakop. Dinggin mo ang iyong konsensya. Panindigan mo ang sinumpang tungkulin. Dapat, dapat sa iyo to Di ba? Dapat, ikaw dapat yung makonsensya Dapat ikaw, yung panindigan mo yung tungkulin mo. Kasi una sa lahat, si Amy Marcos po kasi, senador po siya ng Pilipinas. Hindi po siya senador ng mga Duterte lang. Diba? Huwag mong hayaan na ang opisina na ginawa para lumaban sa korupsyon ay siya pang maging corrupted. Bigyan ng patas na pagkakataon ang lahat para lumabas ang katotohanan. Huwag mong ipagkanulo ang tiwala ng mga Pilipino dahil ilan lang sa takot at pabor. Isa pa for delikadesa. Dahil ang kanyang asawa ay naging kaklase ni Justice Secretary Rimulya. Tanang intriga na, no? Sana'y hayaan na lamang ni OIC si Ombudsman ni Vargas. So, ang point dito, ayoko na basahin kasi sumasakit lang ulo ko. So, ngayon, ang sinasabi nga po dito ni Amy Marcos, no? Na si Vargas daw po, no, yung OIC ngayon ng Ombudsman, pinipinasure daw po ng mga Rimulya. Na meron pa nga daw pong money involved, no? Para nga po, babasura po yung kaso ni Amy kay Secretary Boying Rimulya. At para din po, no, kasi once nga po na, tandaan natin si Rimulya po kasi, no, si Boying Rimulya, nag-file po yan ng application para maging ombudsman. So, na-disqualified po si Secretary Boying Rimulya kasi nga po, meron pang kasong final si Amy. So, ngayon nasabi ni Amy, wala, sinusuhulan niyo si Vargas para mabasura yung kaso. In the first place, mga kababayan, mababasura na po talaga yung kaso ni Amy. Mababasura na po talaga yan. Alam niyo kung bakit? Kasi in the first place, mga kababayan, hindi naman po kasi committee report yung pinasa niya. At pangalawa, wala naman po siyang testimony na ebidensya bukod po yung sarili niya. Di ba? May pangatlo pa, nakalimutan ko yung pangatlo, di ba? Kasi ito, tinan nyo to Ito yun nakita ko to Kasi isipin nyo nag-file ng kaso si Amy Marcos gamit po yung committee report. Ang problema, hindi po committee report yung pinasa niya. Ito ang hinahanap ko po sa Senado. Ang nakalagay lang po talaga, chairman's report. Ayan Senator Amy Marcos chairman's report. So, ibig sabihin nito, report niya lang po ito mag-isa. Walang testimony ng ibang tao, kundi sarili niya lang. So, dito pa lang mga kababayan, ano na to basura na po ito kasi in the first place mga kababayan, no? May pagkakaiba po yung committee report sa chairman's report. No? Magkaiba yun. Kasi ibig sabihin po kasi ng committee report, ibig sabihin nun, dokumentado po ito lahat at ito po ay pinaboran po ng committee ng Senado. Ang chairman's report po mga kababayan, gawa-gawa lang po ni Amy yun. So anong pagbabasihan ngayon dito ng ombudsman? Yung bias na testimony ni Amy? So tinan nyo to Alam na kasi ni Amy na mababasura lang So nung nakita ko po yung link po na yan, sige. Ang nakalagay dito, yan ito yun Anong nakalagay? Chairman's report. Sinong gumawa? Amy Marcos. Ang tanong, pwede ka ba mag-file ng kaso? Actually, pwede naman. Ibahin ko na yung tanong. Ang tanong dito, mananalo ka ba sa kaso kung yung ebidensya mo, sarili mo lang? Hindi ka mananalo sa kaso, mga kababayan. Kasi po, kapag meron pong kaso, dapat po kasi, para manalo ka, dapat may ebidensya ka. Di ba? Documentation evidence, testimonial evidence.
Marami yan eh. Di ba? Pero kung yung ebidensya mo lang, sarili mo lang, paano ka mananalo dito? O di ba? Oh. And by the way, mga kababayan, ano ba kinakatakot nila kay Secretary Boying Rimulya? Ano ba? Alam nyo kasi, no? ito yun eh. So, hindi na po nakakalam po kasi, yung ombudsman po kasi, hindi yun basta-basta napapalitan. Yung ombudsman, mga kababayan, isa po itong impeachable position. No? So, tinan nyo to Ito. Yan. Ito. So, sabi dito, basahin natin to dito. Sabi dito. Okay. In the Philippines, the ombudsman and their deputies, including special prosecutor, serve a non-renewable 7-year term. Tandaan nyo In the Philippines, the ombudsman and their deputies, including the special prosecutor, serve a non-renewable 7-year term, ensuring stability and independence from the office. They are appointed by the President from a list of nominees by the Judicial and Bar Council. The Ombudsman can only be removed through impeachment for serious offenses like graft or betrayal of public trust. Isipin nyo lang mga kababayan, ito yan. Okay. Tandaan po natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ombudsman secretary or chairman. Ano ba tawag sa ombudsman na yan, no? Wala pa po tayong tao na umahawak ng ombudsman. OIC pa lang po si si Vargas OIC pa lang. Okay. So, posible nga po na magkaroon po ng ombudsman next year pa. Ngayon, mga kababayan, kung next year pa makakaroon ng bagong ombudsman, so merong 7 years. So, kung si Secretary, kung si Boying Rimulya nga po ang magiging ombudsman nito, mga kababayan, no? Magiging sakit ng ulo po talaga ni Amy to. Kasi isipin nyo, 2027, 26. 2026. 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Kapag si Secretary Boying Rimulya, mga kababayan, ang naging ombudsman, natapos mo yung termino niya, 2033 pa. Di ba? Nakuha niyo yung point? So ngayon, sige, sabihin na natin. Tandaan natin si Secretary Boying Rimulya, mga kababayan, isa po siya talaga sa sa pinagkakatiwalaan talaga ni PBBM. Well, may mga palpak si Boying Rimulya, naniniwala naman talaga ako doon. Pero isa po siya sa pinaka-loyal na tauhan po ni PBBM. So ngayon sige. Alam naman po natin kung ano yung magiging plano ni Amy. Ano ba talaga plano ni Amy? Maging vice presidente po o maging presidente ng Pilipinas? Ayan ang plano ni Amy Di ba? Gusto po talaga maging presidente ni Amy. At kung hindi si Amy naman, si Sara. Di ba? Kaya nga nila inaharangan yung impeachment trial ni Sara kasi ang gusto ng mga hayop na yan, si Sara po maging presidente. Isipin nyo Isipin nyo. Kung si Sara Duterte presidente, tapos si Boying Rimulya po yung ombudsman, wala. Yun nga ni Mang Hussein kasama. Si Johnny yun, di ba? Kasama nga, oo nga. Ba't nga nandun yun? Tignan nyo kung anong sakit ng ulo. Parang ginawa po ni Martires. Ano ba ginawa ni Martires? Di ba? Inarangan yung Parmali. Ang tagal-tagal na po ng kaso ng Parmali. Wala pong final na kaso si Martires. Walang yan nga, di ba? Tignan nyo Tama, di ba? Wala. Hindi. Meron yung late na. Pero dapat po kasi, simula pa lang, dapat nakapag-file na po ng kaso yung ombudsman sa Parmali. Pero na-delayed masyado. Parang wala nga ata Tinan ko nga. Tinan ko lang ako merong na-file na kaso yung ombudsman.
Parmali. Oh, meron. Meron pala. Urge pa lang, Urge pa lang. Oh, may kaso na pala. 'Di ba yung hearing nangyari 2021, pero nagkaroon ng kaso 2025 pa. Inabot ng 4 na taon. Meron na pala, 'di ba? Oh. Yung sorry pang ginawa ni Martires. Oh, yung pagharang po ng yung pagharang ng salin ng mga Duterte. Kay Martires din po 'yun, ah. Oh. So, ganun po mangyayari dito. So, kaya ayaw po talaga ni Amy Marcos na maging ombudsman yan si Boying Rimulya. Kasi, kung sakaling na maging presidente nga si Sara na sana huwag naman sana mangyari, no? Magiging sakit ng ulo talaga nila itong si Secretary Boying Rimulya. And by the way, mga kababayan, hindi naman ito yung first time na ginawa nila to eh. Nalala nyo to? Yung fake news ni Amy, 25 areas in Philippines possible targets of China hypersonic missile attack. Gumawa po ng fake news si Amy Marcos, no? Na meron daw pong 25 areas sa Pilipinas na target po ng hypersonic missile ng China. Na para takutin lang po ang mga Pilipino dun po sa ginagawa ni PBBM na pakikipaglaban po sa West Philippine Sea. Diba? Uy, mag-9 AM na pala. Di pa na mag-start kagad yan eh. Oh. So, yung mga babayan, no, sa actually, medyo natawa lang ako dito. So, ano masabi nyo nga po dito, no, sa ginawa nga po ni Amy Marcos dito nga po kay Boying Rimulya. And by the way, no, ang point natin dito, anong ebidensya na naman ni Amy na totoong nangyari talaga ito? Na meron na namang bribery na nangyari kay Vargas para nga po ibasura yung kaso ni Amy kay Boying Rimulya. Wala naman siyang ebidensya eh. Ay na naman tayo eh. Sabi ni Amy, ay meron na namang umabot sa aking meron akong narinig na balita. No, ganun naman eh. O saan yung ebidensya mo na naman, Amy? Naiintriga ka na naman eh. Napaka-intrigera mo talaga eh. Haba kasi ng baba mo eh. So yan no. So yan, nubo na naman talaga ako. So mga babae sa kayo po, no, naniniwala ba kayo? Dito po sa sinasabi ni Amy na pangaharas nga po ni Boying Rimulya kay Vargas. Di ba? So, puting ahas ngayon si Amy, di ba? So yun lang, so comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. So, pa-subscribe. Hindi makalabisan pa siya na rin po ng video po na to, no? So, thank you mga kababayan. And then, last topic na tayo. Pagkatapos nito, nood tayo ng hearing sa Senate.